Hello mga kaboso! Welcome or welcome back sa Netflix, kung saan ibinabahagi ko ang aking hilig sa panonood ng pelikula at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung nais mo ng ganitong mga content, make sure to subscribe and turn on all notifications so you will get updated sa mga susunod kong videos. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang Stray, na ipinalabas noong 2003. Restez combien de temps enfermé dans cette maison? Isang kabataang biyudang guro na nagngangalang Odile ang tumakas sa lungsod ng Paris noong June 1940 kasama ang kanyang anak na sina Philip at Caddy. Nagmaneho ito palabas ng magulong lungsod at sumali sa mga kapwang nais ding makaalis doon patungo sa kanayunan. Isang German raid ang sumira sa kanilang sinasakyan, kaya naging sanhi ng pagkakahiwalay nila sa karamihan at tumakas patungo sa kakahuyan sa tulong ng isang binatilyong nagngangalang Yvonne. Tinanong ni Odile ang binatilyo tungkol sa iba pa nitong pamilya at sumagot naman ito na nahiwalay din siya sa mga ito 2 linggo na ang nakalipas, kaya patuloy pa din siyang nagtatago. Habang patuloy sa paghihinala si Odile sa pagkakakilanlan ni Yvonne, ang kanyang anak na si Philip ay nagpasalamat dito at nakiusap na kung maaari ay samahan sila nito ng gabing iyon. Upang pagbigyan sila nito, ibinigay ni Philip kay Yvonne ang relo ng kanyang yumaong ama bilang suhol at hindi naman ito nagdalawang isip na tanggapin ito. Magdamag na binantayan ni Yvonne na mag-iina habang sila ay natutulog. At nang magising sila kinabukasan ay hindi nila ito makita. Nais ni Odile na hanapin pa ang ibang mga kasama sa daan kahit ayaw ng anak nito, ngunit bigla na lamang lumitaw si Yvonne na humahangos patungo sa kanila at ipinaalam na may natagpuan siyang abandonadong bahay na maaari nilang pagsisilungan. Sinundan ni Odile si Yvonne papasok sa kakahuyan at matapos ng mahabang paglalakad ay narating na nila ang abandonadong bahay. Nang ipahayag ni Odile ang kanyang pagnanais na makagamit ng telepono upang makahingi ng tulong sa bahay, may ibang plano naman si Yvonne. Nagmadali nitong inakyat ang pinakamataas na bintana ng bahay at sinira ito, saka pumasok sa loob. Bumaba siya upang tuluyang makapasok ang iba, ngunit pinutol muna nito ang wiring ng telepono at itinago ang radyo bago sila papasukin. Habang ang 2 bata ay sumunod kay Yvonne, si Odile naman ay tumungo sa loob at napag-alamang putol ang telepono. Iyon ang tanging paraan ni Yvonne upang mamuhay ang mga ito na malayo sa digmaan sa isang abandonadong bahay na may mga stock ng pagkain at bodega ng alak. Nang malaman ni Odile na hindi marunong bumasa at sumulat si Yvonne habang sila ay kumakain, napahiya ang binatilyo at bigla itong umalis. Kinabukasan, sinubukan ni Odile kasama ang 2 anak na umalis at humanap ng kalapit-bayan upang makahingi ng tulong. Ngunit sa kasamaang palad ay wala silang natagpuan, kaya bumalik na lamang sila sa abandonadong bahay. Bumalik din si Yvonne ng gabing iyon sa bahay at nakita ni Odile na may ninakawan itong mga gamit ng napaslang na sundalong German. Nagulat din si Odile nang makita nito ang baril at granada. At upang mailigaw ni Yvonne ang tingin nito sa mga armas, ay ibinigay na lamang nito kay Odile ang isang pahayagan tungkol sa pagbagsak ng syudad sa hukbo ng mga German. Nakatulog si Yvonne dahil sa lagnat at pagod. At nang magising ito kinaumagahan, ay nalaman niyang nawawala ang baril at granada. Tinanong nito si Odile kung nasaan ang mga ito at sinigurado naman ng ginang na ibabalik sa kanya sa sandaling aalis na sila. Isang araw, ipinakita ni Yvonne ang kanyang mga nahuling isda kay Odile at nagpasalamat naman ito sa kanya. Tinanong ni Yvonne ang babae kung saan nito itinago ang baril at granada. Ayon naman kay Odile, ay ibinaon niya ito sa lupa at kailangan niya umunong gawin iyon para sa seguridad ng kanyang mga anak.
Nang gabing iyon ay tinitignan ni Odile ang mga larawan at liham ng may-ari ng bahay. Pag-aari iyon ng mag-asawang Hudyo. Nagpasalamat si Philip na tahimik silang namamalagi roon habang nagkakagulo sa labas. Ngunit kabaliktaran ang pakiramdam ni Odile na para siyang nakakulong doon. Kinabukasan, habang naglilinis si Odile, sinamahan ni Philip si Yvonne upang tignan ang ginawang bitag nito sa kakahuyan. Humanga si Philip kay Yvonne at nagtanong ito kung magsasaka ang mga magulang nito. Iginiit ni Yvonne na wala siyang magulang. Ayon naman kay Philip ay walang magtitiwala sa kanya kung magsisinungaling siya. Sa puntong iyon ay nagkaroon ng pagkakataon si Yvonne at tinanong niya kung saan itinago ng kanyang ina ang mga armas. Sumagot si Philip na kahit alam nito kung saan tinago ng kanyang ina, ay nangako siya dito na hindi niya ipagsasabi. Ibinabalik ni Yvonne ang relo ng ama nito kapalit ng pagsasabi nito kung nasaan talaga ang mga armas, ngunit nagmatigas si Philip. Isang araw, sinubukang kausapin ni Odile si Yvonne tungkol sa hindi pagpapaaral sa kanya ng kanyang mga magulang. Sumagot lamang ang binatilyo na ang alam lamang niyang isulat ay ang kanyang pangalan, saka ito umalis upang maglagay pa ng mga bitag. Sa bahay naman, masama pa din ang loob ni Odile sa pakikipag-usap kay Yvonne kanina. At ayon din sa anak nitong si Philip, ay tama ang kanyang ina na huwag pagkatiwalaan si Yvonne. Habang naghahapunan si Yvonne sa niluto ni Odile, nabanggit ng binatilyo ang tungkol sa kanyang isang kaibigan na nagngangalang John Dalmas na dinala sa Metro Reformatory nang sumabit sila sa gulo noong lasing sila. Biglang nagtanong si Odile kay Yvonne kung nagka-interes na ba ito sa mga babae dati. Sumagot ang binatilyo na interesado ito sa kanya at nais niya sana itong maging asawa. Nagulat at naguluhan si Odile at natawa ito sa pag-amin ni Yvonne. Mula noon, naging malapit na sila sa isa't isa at tinuruan ni Odile ang binatilyo sa pagsusulat at pagbabasa ng ilang mga araw. Isang araw, habang wala si Yvonne, 2 sundalo ang napadpad doon na sina George at Robert at nalaman nilang naroon si Odile kasama ang kanyang mga anak. Inutusan ng ginang si Philip na huwag iwanan ang kapatid nitong si Cathy habang sinusubukan niyang gumawa ng paraan upang mapaalis sa mga sundalo. Nang makabalik naman si Yvonne galing sa pangunguha ng makakain, nagmadaling ipinaalam ni Philip sa kanya na may 2 sundalo sa bahay at mga armado. Ang isa sa kanila ay nagbabantay malapit sa bintana. Sinisisi ni Yvonne si Philip sa kanyang katangahan dahil maaaring may gawing masama ang mga iyon sa kanyang ina. Sa loob naman ng bahay, nagsinungaling si Odile na anak nitong panganay si Yvonne at binigyan ng silid ang mga sundalo upang makapahinga. Doon na pag-alaman ng sundalo na nagnakaw ang anak nitong si Yvonne nang gamit ng mga napaslang na German. Samantala, sina Philip at Yvonne ay palihim na pumasok sa bahay sa pamamagitan ng pintuan sa likuran tungo sa silid ng binatilyo. Napag-alaman ni Yvonne na nawawala ang mga gamit na kanyang ninakaw, kaya naisip nitong hindi lamang si Odile at mga anak nito ang malalagay sa alanganin, kundi kasama na din siya. Nakiusap ito kay Philip na kunin ang baril at ibigay sa kanya upang maprotektahan sila, ngunit mariin pa ding tumanggi ito. Sa inis ni Yvonne, umalis na lamang ito at ipinaalam kay Philip na babalik na lamang siya pag-alis ng mga sundalo. Samantala, lumabas naman si Odile upang hanapin si Yvonne, ngunit bumalik din ito kaagad nang hindi niya ito makita. Si Philip na hindi naniniwala kay Yvonne ay medyo natatakot pa din dahil kasabay nilang kumain si Robert. Bumalik muli si Yvonne ng oras habang kumakanta si Philip ng wikang German, ngunit hindi ito pumasok sa bahay. Matapos ng hapunan, ipinaalam ni Robert kay Odile ang tungkol sa armistice at pinayuhan itong bumalik na lamang sa lungsod kaysa mamuhay sa malayong sibilisasyon. Ayon naman kay Odile, malaki ang pinagbago ng kanyang buhay mula nang mamatay sa gyera ang kanyang asawa at hindi na siya umaasa pang makikita ang kanyang mga pamilya at kaibigan sa syudad. Nang makatulog na si Robert,
Lumabas ng bahay si Odile at umaasang magpapakita si Yvonne at hindi naman siya nagkamali. Naging masaya si Odile nang makita ang binatilyo at mahigpit na nagyakapan ang dalawa. Nagtalik ang dalawa ng ilang beses hanggang sa mailabas nila ang init ng kanilang katawan na nagbigay sa kanila ng kakaibang kaligayahan sa lugar na kanilang binuo para sa kanila. Matapos ng tagpong iyon, ipinaalam ni Odile kay Yvonne na ayon kay Robert ay malapit nang matapos ang giyera. Inamin naman ni Yvonne na alam niya lahat iyon, ngunit inilihim niya ito sa kanya dahil ayaw nitong mawala si Odile. Nangako din siyang babalik na lamang ng madaling araw pagkaalis ng mga sundalo. Gayunpaman, kinaumagahan ay dinala si Yvonne ng mga pulis dahil nahuli nila itong nagnanakaw sa kalapit na farm. Ipinaalam din ng mga pulis na palagay nilang isa si Yvonne sa mga nakatakas sa isang institusyon. Nang tanungin si Odile kung paano nila nakasama ang binatilyo, ikinwento naman lahat ng ginang sa mga pulis. Sa huli, pinaalis sina Odile sa abandonadong bahay at sa halip ay isinama sila sa isang refugee camp. Isang araw, isang pulis ang lumapit kay Odile at nais siyang makausap. Ipinaalam nito ang binatilyong kanilang dinakip na si Yvonne ay nananahimik mula nang kinuha nila ito at tumangging ipaalam ang kanyang pangalan. Tinanong ng pulis si Odile kung may alam ba ito tungkol sa binatilyo dahil hinahayaan niyang samahan sila nito kasama ng kanyang mga anak. Itinanggi naman ni Odile na wala siyang kaalam-alam sa pagkakakilanlan ng binatilyo. Ayon sa pulis, si Yvonne ay tumutugma sa isang taong nagngangalang John Delmas na tumakas mula sa Metro Reformatory bago pa lamang. Tinanong naman ni Odile ang pulis kung kailan nila palalayain si Yvonne. Ayon sa pulis, ay winakasan ng binatilyo ang sarili nitong buhay noong nakaraang gabi. Hinanap naman ni Philip ang kanyang ina at tinanong ito kung may balita na tungkol kay Yvonne. Dahil ayaw ni Odile na masaktan ng anak sa malalaman nito, nagsinungaling na lamang siyang nakatakas na si Yvonne sa bilangguan at malayo na sa anumang kapahamakan. Ano kaya ang naisip ni Yvonne at winakasan nito ang sariling buhay? Ikomento lang po ang inyong sagot. Marami pong salamat sa panonood mga kaboso. Huwag kakalimutang mag-subscribe sa aking channel, pa-like, comment, and share na din.